Interviewin natin si Mrs. Ha? Si Mrs. interviewin natin. Si Mrs. Interviewin mo. Sabi nila, hindi ko daw tawagin ni Mrs. Sabihin lang sa pangalan daw. Anong pangalan mo, ma? Ang pangalan ng Mrs. ko ay Ayo. A-Y-O. Yun ang pangalan niya. Short. Tatlo lang. Short name lang siya. So, ang dali lang mga kabayan, no? Isulat. Ikaw nga, apat lang. Apat. Tapos yung anak namin, Amaya Rysel. Nga, Axel Cham. So, mahaba. ang dami. Ilan kayo magkakapatid, ma? Ilan kayo magkakapatid? Mahiya pa. Sabihin mo na. Kasi gagawa tayo. Ayun, Jam! Ilan kayo magkakapatid ba? Jam na po. Natawa si Mrs. Ha? Ilan kayo Ano magkakapatid? sa'yo, magagawa tayo? Oh, ganun Kaya kadami. mo? Oh. 12. 12 sila ni Mrs. magkapatid. 12 bitaw. Tapos ilan kayo lalaki? Ay, ilan kayo babae? Tatlong babae, tapos yung the rest is, ano na, 3 babae? tatlo lang kami. 3 babae. Ay, si Adi, si Joy, no? Ikaw. Tapos yung pinakabunso, Lalaki. lalaki. Tapos ikaw sunod sa bunso. Das ako. Si Mrs. pinaka bata. Tapos may bunso pa na isa lalaki. Tapos saan ilan sa inyo ang pinanganak sa Malaysia? Ikaw lang? Di ba Malaysia kayo panganak? Malaysia. Sino pang pinanganak sa Malaysia? Ikaw lang? Marami, yung iba. Juan, kasi mga kabayan yung magulang ng Mrs. ko sa Malaysia dati nagtatrabaho kasi anong bahay mo? Sambuanga? Basilan. Basilan kasi tapos Malaysia magkatabi lang. Di magkatabi, no? Sambuanga Sambuanga. Ano mas malapit sa Basilan? Sa Basilan. Sa Malaysia, anong mas malapit sa Malaysia? Sambuanga. Sambuanga, hindi Basilan? Ang Basilan, isla man na dito man na sa dulo. Dito mas madali mag-shortcut papunta ng Malaysia or hindi? Sambuanga agi una. Sambuanga una. Sambuanga daw sila dumadaan pag pupunta ng Malaysia. Dati pag pupunta ng Malaysia mula Sambuanga, pwede na kahit dati walang passport, pwede na, no? Backdoor lang. Backdoor pala dati daw. Pag napunta sila ng Sambuanga papunta ng Malaysia, backdoor lang yung ginagamit. Pero ngayon, di na. Stricto na ngayon. Tapos, kaya sila napunta ng Malaysia kasi doon nagtatrabaho yung magulang niya. Papa niya sa mama. OFW din. Tapos, doon na sila pinanganak. Ilan kayo doon pinanganak? Ilang magkapatid? Si Turo din doon sa Turo. Ano kami? Si Turo, ako, si Pepe, si Didi. Si Atan. Apat kami. Apat kayo. Magkasunod kayo nga apat. Kasi sila Joy sa Pinas na panganak, no? Oo. Apat daw sila magkapatid doon na pinanganak sa Malaysia. Kaya si Mrs. marunong siyang magsalita Malaysia. Tapos sa Sambuanga sila lumaki kasi sa Sambuanga, di ba? Basilan. Sa Basilan. Lumaki sila sa Basilan. Tapos di ba lumipat kayo ng Sambuanga? Lumipat din sila ng Sambuanga. 2012 lumipat kami ng Sambuanga kasi nag-gira-gira. Kasi dati uso kasi yung gira. 2012 ba yung gira sa Sambuanga, di ba? Tapos ilang taon kayo dun sa Sambuanga? Ilang taon? Matagal din kayo? Tagal. Di ba yung salita Sambuanga? Sa Sambuanga del Norte, di ba dalawa? Sambuanga del Norte? Sambuanga City, gid kami. Lahat ng salita ba sa Sambuanga? Chabacano? Yung parang Kastila? O hindi? Chabacano, parang Espanyol. Chabacano sa... Tapos Tausug, kung sa Muslim naman, Tausug at Iyakan. Yan. Pero hindi, buong Sambuanga ba yan? Nagkakapagsasalita sila ng Chabacano? Ang Kastila? Hindi. O sa city lang? Hindi, meron mga Muslim. Parang mix na rin. Sa Sambuanga mga kabayan, may salita pala dyan na Chabacano, yung parang Espanyol kasi. Ano yung story din sa Sambuanga dyan na punta yung mga Kastila dati? Ano ba yung mga kabayan? Kasi sa Sambuanga, may mga salita sila na Chabacano. Yan po yung parang Kastila, Kanta parang nila Espanyol. Sambuanga, Hermosa, Perlita, Preciosa, Verdade. Pangalan mo sa mga tao yan? Oo. Perlita? Sambuanga, mo ng kanta nila. Yun ang kanta nila pag mag-ano ng kanta. Magbayang magiliw. Parang ganon. Oo, kahit may mga okasyon dyan, yan ang kinakanta sa Sambuanga. Kasi yung salita, Chabacano. Kasi kung Chabacano, Kastila naman yun eh.
Parang Kastila. Ibig sabihin yan, may mga Kastila siguro napunta dyan. Tapos dyan na lumaki sa Zamboanga. Ayun, si Mrs. marunong siyang mag-Chabacano or yung sa Zamboanga, parang mga Kastila. Tapos marunong siyang mag-Malaysia. Tapos, ano bang alam mo ma? Bisaya, Ilonggo, Tagalog, Muslim din oh. Muslim, Arabic. Ang dami, may Greenlandic pa at saka Danish. Danish, Greenlandic. Multilingual pala si Mrs. Ano to. Pero yung papa mo Muslim talaga, pure. Pure. Pure Ay, Muslim hindi. papa. Yung nanay nila is Hapon. Yung nanay niya mismo Hapon. Oo, nanay niya. Hapon ang nanay niya, tapos ang Haponesa. tapos ang papa ang Muslim. Anong klase Muslim? Tausug. 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 Pero si mama mo Bisaya na. Waray. Waray ang mama. Ang papa niya, ang Ang mama. papa. May lahi palang Waray. Kaya pala. Waray. Ako naman mga kabayan, 4 kami magkakapatid. Ako yung panganay. Tapos yung mama papa ko, farmer. Yan sa lang din sa bukid lang din lumaki ba. Tapos maaga din sila nag-asawa. Parang 18 or 19 ata si mama. Tapos papa 21. Kasi hindi na sila makapag-aral dahil wala ng pera. Gusto ng mama ko dati mag-aral. Yung teacher. Pero wala naman kasi maaga namatay yung papa ng mama ko dahil sinaksak. Namatay sa saksak dahil lasing siya. So, maaga na biyuda yung lula ko. Nakapag-asawa yung lula ko, iba na yung pamilya. Tapos may 3 anak sila, tapos namatay din yung asawa ng lula ko. 2 beses nag-asawa yung lula ko. Kaya yun, hindi na nang-asawa yung lula ko. Pero hanggang ngayon buhay pa yung lula ko. Kaya yun, yung pinagdaanan namin sa buhay, yun, mahirap din kasi yung mga panahon ba na mahirap yung mga gusto kong bilhin, hindi mo mabili. Dati OFW yung mama, papa mo ma. Pag OFW, marami daw pera pag OFW. Ay, marami kasi kayo, no? Marami kami magkapatid. Tapos, puros lalaki yung mga kapatid ko. Palaging gulo, palaging may suntukan, ganun ba? Mag-away. Mag-away. Tapos, yung iba. Dosi kayo, no? Tapos, yung nanay ko, pag ano yung mga problema ng anak niya doon sa Pilipinas, padala agad yung nanay ko. Kaya walang ipon yung nanay ko. Kasi kunting problema, padala. Yun. So, ganun mga kabayan, no? Pag mahirap pala pag OFW yung mga magulang mo. So, isipin mo, dosi sila. So, kung nagtatrabaho yung papa lang niya, tapos mama niya, yung mama niya parang nagsa-sideline lang, di ba? Mama mo? Nag-alaga siya ng matanda. Nag-alaga siya ng matanda. Nag-extra din siya ng maghilot, maglaba, ganun. Yung madaling araw ginagawa niyang umaga. Yun, kasi dosis sila mga isipin mo. So, dati hirap kasi yung buhay dati. Hindi naman kagaya ngayon na mas ngayon mga kabayan, mas ayahay yung mga bata ngayon sa tingin ko, hindi kaya dati na mas mahirap dati. Ngayon kasi pwede ka na makapagtrabaho kasi ngayon sa OFW nanay ko, wala kami TV. si Mrs. Wala kami TV. Kahit OFW yung mama niya, papa niya, wala ding ipon na malaki kasi hindi naman talaga kalakihan talaga yung sahod na doon sa Malaysia. Pero mas okay na doon sa Malaysia kasi nakakasahod nga. Sakto lang, mapadala din. Hindi din sila nakapundar ng wala din ng sariling bahay, no? Rent lang. Rent lang din sila doon sa Zamboanga. Mas magulo yung kaya kasi, kapatid. Kasi wala man magulang sa loob ng bahay. Palaging suntukan. Yan yung mahirap pagka maiwan yung mga anak mo doon sa Pilipinas, tapos OFW kayo dalawa ng mister mo at saka misis. So kulang maiwanan doon, lalo na pag mga lalaki, hindi maiwasan yan, mag-away-away. So okay lang mga kabayan kung mayroong mag-guide sa kanila, yung mga lola, lolo, or nasa tabi nyo talaga sila ba na maliit pa lang, napalaki nyo sila, tapos iniwan nyo sila na okay lang. Pero kung naiwan nyo sila tapos hindi nyo subaybayan, yung mahirap kasi. Kaya yun, maswerte kung may mga kamag-anak na tutulong. Yan. Sila lang din na kukuhan doon. Malayo sa magulang. Hindi malungkot malayo sa magulang dati.
Lungkot. Ay, naalala ko gani yung unang umuwi nanay ko ba? Parang grade 1 Hindi, hindi. Anong Grade 6 ako. di ba anong year ka ba inuwi sa Pilipinas? Di ba 7 years old. Baby. Ako yung baby nila. Dati. Edi bagong anak ka nun, mga 2 years old. Inuwi ka sa 2, Pinas. 3, or mga 5 siguro ako nun. Kasi sabi nila, naalala ko yung ate ko, sinabi niya na ako yung baby. Ikaw pa yung bunso. Ako pa yung bunso bago yung kapatid ko na 2000 siya pinanganak. Ako 1997 man. So ako yung unang baby nila. 5 years old o 4 years old ka, inuwi ka na nila sa Pilipinas. Tapos, nung umuwi na sa Pilipinas, nag-stay na naman yung magulang mo sa... Yung nanay ko, nagbenta-benta na lang siya sa sa palengke. Sa Buanga. Sa Basilan. Basilan, sa Basilan. Mas matagal kami sa Basilan. Basilan. Kasi yung Zamboanga na yan ang syudad. Parang syudad siya ng Ibig sabihin, Basilan sakop ng Zamboanga yan? Hindi, laing isla yan. Ibang isla pala. Kala ko. Parang yan ang syudad namin. Kung makapunta ka ng Zamboanga, ibig sabihin mapera ka. Yan yung syudad namin. Galaan nyo sa Buanga. Nagbarko kami dati yun. Ako yung baby nila. Nagbenta-benta na lang yung nanay ko sa palengke. Tapos yung tatay ko naiwan sa Malaysia. Yung mama mo bumalik na ulit sa Malaysia kasi kulang na yung padala ng papa mo, baka kulang na yung padala ng kasi papa niya. Malalaki na tapos nag-aaral ng college na yung hindi na sapat. Baka yung kumpanya na siguro napalugi na din. Pag ganyan kasi palugi na yung kumpanya. Bumalik yung mama mo ulit sa Malaysia. Mga ilang taon ganun? Malala mo pa? 7 7 years old. Wala para kang kuanon. Hindi pa nalutas. Nandun na. Kasi siya pa yung bunso Pag naghatid kami sa airport, hindi talaga ako umiyak. Pero pag dating sa bahay, doon pa ako umiyak kasi yun yung bahay na wala nang parang nasanay ka nandun yung nanay mo. Paikot-ikot sa loob, nagaluto, naggalaba, nagabunganga. Parang nasanay ka ba tapos bigla lang nawala. Parang wala, parang ang lungkot. Ganyan din ako dati. Yung umalis si mama, nagtrabaho sa kuwan. Kasi nakatulong din yung mama ko dati sa kuwan Doon sa amin, umalis siya, pumunta ng city ba, magkatulong Parang malungkot pagka kulang. Kasi yung papa niya kasi nagtatrabaho sa Malaysia, hindi naman kuwan yung trabaho talaga na permanente ba. So yung padala minsan kulang. Tapos yung trabaho ng tatay ko, hindi sapat. Anong trabaho ng papa mo doon? Parang sa mga kuwan sila, di ba? Mining? Hindi? Nagpasabog ng mga bato. Nagpasabog sila ng mga bato. Mining yan, mga mining. Bundok sila. Construction yan. Tapos, yung tinitirahan nyo doon sa Malaysia dati, ano lang yung tinitirahan nyo doon? Bahay kubo. Pero maganda yung bahay kubo namin kasi may gulong yung bahay namin. Container. Hindi, bahay talaga. Tapos, bahay. Bahay kubo. Tapos nilagyan lang ng yung may gulong sa baba. Ano yun? Bakit may gulong? Kasi hihilain? Hilain. Kung saan na naman madestino yung tatay namin doon sa unahan sa bundok. Hilain na naman yung bahay namin. Ano yung bahay yun? Pag may CR din yun sa loob? Meron. Tapos kinukuha lang. Ano yung magkukuha? Malaki din sa loob. Malaki. Bahay kit siya. Bahay talaga. May gulong na nilagay. Ano yung kuwan niya? Kahoy or... Kahoy. Kahoy pala. Yung kuwan nila bahay. Kahoy lang. Ano sa mga area na malagyan ng mga bahay doon, may mga kamag-anak kayo? Mga kapitbahay kayo doon? Wala. Walang kapitbahay. Tapos may mga kahoy din. Ano kahoy? May mga kahoy, punong kahoy din. Oo. Parang bundok na gano'n. Bundok. Parang Pilipinas lang ang doon. Kasi Malaysia, malapit lang. Parang Pilipinas lang din. Kaso, bundok nga, may mga bundok. Walang mga grocery store. Hindi lang kami pinapayagan mapunta sa ilog kasi maraming mga yung buhaya. Buhaya, So, yun mga kabayan. Tapos ayun, inuwi na nga sila si Mrs. doon sa may Pilipinas. Tapos, yung mga magulang niya nagtatrabaho na sa Malaysia. Pinauwi kami kasi mag-aral kami sa Pilipinas kasi iba yung turo ng Malaysia. Iba pala yung turo sa Malaysia, hindi sa gaya sa atin sa Pilipinas na standard talaga. Kasi maganda yung education sa atin. Kaya inuwi pala doon sila sa Pilipinas. Kaya yung mga magulang niya doon nagtatrabaho na sa Malaysia.
Tapos, kumusta naman yung mga padala ng one mo? Okay lang. Sakto naman. Kasi 12 kayo eh. Sakto lang. Pag makapadala nanay ko, makakain kami ng masarap. Makabayad na kami ng utang sa karinderya sa auntie ko. Tapos kung mga ano na, mga ilang araw, wala na. Kasi syempre may kukuha ka pa na nun ng baon mo. Tapos pagkain araw-araw, ubos na. So hintayin na naman kami ng 1 month. Bago makakuha na naman ng pera, padala. Tapos, ayun, utang namin sa tindahan. Uso-uso man sa nauna utang ko yung mga... Oo. Sila ni Mrs. Makabayan, kuan siya, nagre-rent lang sila ng bahay sa Zamboanga, tapos... Sambuanga! Ay, sa Basilan. Nagre-rent lang sila ng bahay sa Basilan, tapos umaasa lang sila doon sa padala ng mama nila at saka papa nila. Minsan, delay yung padala kasi minsan nga, hindi naman permanente yung kung talaga yung kita ba, sahod. Tuto kami kumain ng asin. Lagyan ng tubig. Masarap, uy. Yung... Oo, sarap. Tapos sigupin pa namin yung sabaw. Ako naalala ko dati yung suka. Suka, tapos mantika. Yan nilalagyan namin. Kumakain kami dati. Kasi mga kabayan si Mrs. kahit OFW yung mga magulang niya. Kasi backdoor lang yung mga magulang niya pumunta ng Malaysia, hindi kagaya yung may papel talaga, kontrata ba na pinirmahan. Bali pumunta lang sila doon para magtrabaho, yung parang yung parang tago-tago lang na trabahante ba. So hindi maiwasan na minsan siguro baka walang sahod or delay yung sahod, kaya yung mama niya bumalik din doon para makatulong. Pero yun lang, hindi talaga swerte sa buhay na magiging OFW, kaya minsan yung padala niya sa mga kapatid ng misis ko, kasi 12 sila, makin mo 12 Malaki makabayan. mo yung sahod niya doon, 30. Si? Ako mama. Tapos? 30. Di, marami man mga kapatid na palaging hinihingi. 30 daw pala yung sahod, Nalala ko yun kasi matanda yung ina. Baka siguro may mga tinutulungan pa yung mama mo, hindi mo lang alam. Baka may mga binigyan pa siya mga kapatid niya. So, ganun mga kabayan. Pagka OFW ka talaga, na kung matulungin ka talaga, so hindi maiwasan yan. Minsan, kulang, short. Kaya, minsan, mas maganda talaga na unahan yung sariling pamilya. Wala talaga pag palabigay ka. Wala, kid. Kasi pag puro bigay ka din mga kabayan, okay lang magbigay. Minsan lang. Pero pag puro bigay ka na lang mga kabayan, tapos yung pamilya mo pala naghihirap na Malaki din. man sahod niya. Kasi nag-asidan pa siya hilot. Naghihilot pa yun. Malaki binibigyan sa kanya yung mga Chinese. Chinese. Kasi Malaysia, Chinese yan eh. Chinese yan dyan eh. Wala na vlog na Chinese. China. Marami sila doon. Nagapahilot siya yung doon, yung kilalang manghihilot ba? Yun, tapos maglaba, yan. Na, malaki yung ipon niya. Kaso yun lang, yung maliit pa ko, naririnig ko na paghingi ng pera, ganun. Yung lang, kapag may problema yung anak, ganun. So yun. Kasi 12 Kung 12 kayo, tapos kung may mga problema, maghingi. Hindi talaga din makaipon. Grabe yung mga kapatid ko, kay magsuntukan yan sila sa mga Muslim. May naano sila, may Disgrasya. may disgrasya sila. Tawag na naman sa nanay, yung nanay ko iiyak pero magpadala. Di binabayaran nila yung mga nasuntok nila. Grabe pala yung pagkaganyan. Siyempre, problema, sakit sa ulo yun sa nanay. Sa ulo sa nanay, katrabaho siya, naalala ko yun, naiyak-iyak yung nanay ko sa abroad, tapos yung anak niya sa Pilipinas, palaging mga basag gulero ba, kay puros lalaki yung anak niya, tapos kami maniliit pa kami, babae. Lalaki. Yan, pag lumaki talaga sa city, makabayan, lalo na pag makabarkada sa mga lalaki, ay hindi talaga may iwasan yung ganun. Tapos Mapaaway. magkapatid, magsuntukan. Sila lang magsuntukan. Yun yung mahirap talaga. Dati takot talaga ako sa kuya ko, kay pag siya na yan magluto sa paggabi, tapos ako, gala man kami, kay batang 90s, nandoon kami sa kapitbahay, nanood ng TV. Hinahanap ako ng kuya ko. Sabi niya, saan na daw? Saan na ako? Hindi man ako mahanap, kaya nandun man ako, nakatunganga sa TV. Tapos, maya-maya, may uy, kuya, andyan na yung kuya ko, sinipa yung likod ko. Sabi niya, hindi ka pa mag-uwi, ha?
kung oras ng pagkain, dapat nandito na kayo sa bahay. Grabe. Pug sarado talaga kami magkapatid. Pero mas maganda yung ganun. Yung matakot ka. Kung hindi, puro kagala nun. Ang problema lang pag Gala kami. Tapos hindi, ang problema lang nun pag masakit na kuan, delikado din yun, kumabali. Wala nga magulang, walang nag-guide sa kanila kasi malayo nagtatrabaho. So yun, yung malalaki lang yung nagdisiplina sa kanila. Ayun lang, hindi din maiwasan ba. Siyempre pag tayong lalaki, pag malakas talaga yung makapalo tayo, lalo na pag babae, ay masakit talaga yun. Tapos yung umuwi ng nanay ko, galing sa Malaysia. Hindi na madisiplina yung mga anak kasi malalaki na. Yung nag-wild yung kuya ko, yung isang kabinet, di ba uso mo yung kabinet na yung, ano yung... Durabox? Yung, hindi, yung kabinet na yung, ano, color brown, yung parang ganun ang pintura, Oo. Ginalako sa labas, tapos yung arawan ng bayad. Hulog-hulog. So, puros man yan mga galing sa Malaysia, yung mga plato. Kasi yung sa Malaysia kasi yung mga gamit ng mga Chinese sinatapon na. So, pinupulot ng nanay ko. Tapos bagahe niya yan dito sa Pilipinas. So, display na yan. Nag-wild man yung kuya ko. Tinumba niya yung cabinet. Wasak lahat. Iyak yung mama mo? Iyak daw siya. Wala siya magawa. Yun lang. Hindi na madisiplina pag malaki na yung anak. Yung mga kabayan na mahirap talaga pag magiging OFW yung mga magulang, tapos yung mga bata ba wala kang maiwanan, hindi mo alam kung ano yung ginagawa kasi walang nagdidisiplina. So ano yung mga kabayan, no? Yung mahirap sa isang magulang. Pasalamat nga ako dito kasi kasama ko yung mga anak ko, kahit paano natutukan ko sila paano lumaki. Sa akin wala namang problema kung maiwan sila doon sa Pilipinas kasi yung mga magulang ko marunong din naman sila doon, disiplina ba, may maiwanan. Kaya kayo mga kabayan, kung may mga anak kayo, kung wala kayong maiwanan talaga, huwag yung ipagkatiwala sa iba. Huwag na lang kayo mag-abroad kung wala kayong maiwanan sa mga anak nyo kasi kayo din magsasuffer din kayo. Pero kung may maiwanan kayo na sigurado kayo, okay lang yan. Pero pag wala mga kabayan, huwag kayong mag-abroad kasi napakahirap. So tingnan nyo yung nangyari din sa ng misis ko, mga kapatid niya. So dahil hindi nga sila masyadong natutukan. So yun ang mahirap. Yung mga damit namin, minsan lang may malaba. Oo. Yan, walang maglalaba, walang mag-aasikaso. Yung labada, yung sa Gingging God, yung andun sa Malaysia na ngayon. Kuya ko, yung isa, yung nag-aral ng college yun. Siya ang nagalaba, siya ang nag-sideline siya na uso, diba sa una yung makuha ng lamog. Sana? Damog, bahog. Bahog. Yung lamaw. Parang yung mga kanin na sobra-sobra. Yun, sa mga kapitbahay. Kasi pakain. Tapos iipon niya yun isang balde para ibenta niya yun doon sa babuyan. Sa babuyan. Tapos bigyan siya ng pera yun para may mabili kami ng ulam. Kasi minsan wala talagang padala. Kulang yung padala. Tapos minsan, yung kapitbahay namin, masarap yung ulam. Tapos magkanta-kantayan kami doon sa tanan kasi yung bahay namin up and down apartment. Tapos yung bintana namin ay yung kapitbahay namin parang may butas kunti. Kumakanta talaga ako doon. Yung sudan man, yung ulam. Tapos ulam namin bulad. Tapos uso man yung kanta na lagi na lang umuulan. Parang ganon. Ako naman, kinakanta ko, lagi na lang sudan bulan. Ulam bulad. Yung tuyo mga bulad. Yun, ang ginakanta ko. Tapos sabi ng kapitbahay, wala na kayo, wala ka sudan, tira. May ako dito, dali dito, kain kayo dito. Bigyan kayo ulam? Bigyan kami ulam? Ulam. Itlog? Hindi. Kasi parang meron din yung kapitbahay. Kaya silang. Tapos yung, minsan wala kayo makain ng umaga. Pupunta kami ng school, wala kayong kain. Minsan lugaw. Yung bag ko, silupin. Silupin yung bag ko. Anong grade 1? Grade 1, pasok ako. Tapos wala pa yan kain. Wala kain. Wala kami kain. Ako, hindi ko naranasan walang kain. Wala kami kain. Tapos pag uwi namin, galing sa school, walang makain. Tapos hindi na lang ako papasok. Tapos pupunta lang ako doon sa kapitbahay namin na yung
pinsan namin nakaasawa God ng ano, yung, di ba, nagkapaloto-loto dati. So, nag-ano ako doon, nagkatulong-tulong para makakain ako. Gutom na yun eh, walang kain. Oo, gutom. Mahirap doon sa Basilan no, kasi walang mga tanim na mga kamote doon, banda. Sa city kasi no. Meron! Hindi man kahingi ng mga kamote doon. Nagakuha gani kami ng mga kaibigan ko. Naluluto. Niluluto namin. Meron man. Tas, yun lang, nakikain lang kami sa ano, sa kapitbahay. Mas lalo, mas nakakahiya man, pero ano lang namin, kasi gutom man, yung tiyan mo, di wala, nahiya-hiya. Wala, hindi ka naman nahiya yan pagkabata. Tapos, ginaremit ay yung pera sa, yung sa loto-loto. Bigyan ako ng 5 or cheese. Tapos, yung daan naman, grabe naman yung daan, kay madilim. Tapos, maraming aso. Ang delikado pa yun. Wala pang hold up dati. Walang hold up dati, hindi makatakot. Pero yung makatakot lang, maraming aso, habulin ka. Tapos, may bitbit ako. Ayan na yung habulin ako ng aso. Pinipilit ko kasi sabi ko, gis na to eh. Binigyan ako ng gis Okay lang. Sabi na, pag mag-remit na yan, mga anong oras pa yan, alas 8, alas 9, ganon. Punta ka doon, i-remit mo yung pera kasi usan ako, bigyan mo ako ng gis, kundi 15, malaki na yun sa akin. Dos? Hindi lang yan, maliit lang yung dos. Ay, takbo na yan ako, nandyan na yung mga Tapos yung pabalik na naman ko, patay. Saan ba? Tapos kung mag-shortcut ako, doon na yun, sa city na yun. City na lang ako, maglakad na lang ako. May pera na ako. Ikaw, Axel, Ako kaya mo yung ganyan? kaya. Nahabol ganyan ako. Kaya habol ganyan ako ng aso. Takbo ako. Sabi ni Axel dati, yung imbes na yung aso naghabol sa akin, ako yung naghabol sa aso. Habol ako ng aso kagabi. Hindi ako makauwi. Kami naman dati, hindi naman kami nagutom kasi yung papa ko, masipag naman kahit wala kaming pera. May mga tanim kasi na kuan, kamote, saging, yung mga kuan, yung kamuting kahoy. Tapos, pag ulam naman ng mga kabayan, puro lang talaga kami kuan, sabaw, yung malunggay, ano lang, kamote. Kung gagawin Kasi yung kamote mga kabayan, talbos, ikuan mo lang mga kabayan, asin lang yung mga kabayan, or suka. Pwede na yan, makaulam ka na, or tuyo. Kaya dati, kahit mahirap kami kabayan, hindi kami nagutom kasi masipag yung papa ko ba. Magtanim siya ng mga palay. Kuan yan, hindi yan inuubos binta, magtira yan siya, or mais. Nagtitira yan siya kahit pagkain namin mais. Kaya hindi kami nagugutom dati. Yun lang, yung mga pagkain ng mga tinapa, yung mga ice drop, ice cream, mga halo-halo, ganun, hindi kami makabili. Kasi walang pera. Buti nga, meron kami nag-supply sa amin kasi may, parang naalala ko yun ba, yung maliit pa ako. Nagabigay siya sa amin ng isang sako kasi may-ari siya ng, yung groceryhan, good pa, yung maliit lang na groceryhan. Mini grocery? Oo. Yun. Yung uncle na yun, gusto niya talaga yung bunso namin, yung lalaki. Kasi gwapo, oo. Kasi wala siyang anak. Sabi niya, uy, nagkain na kayo? Sabi ni Toro, wala. Sabi na si Toro, maliit pa yung bunso ko. Ano gusto mo, chocolate or mangga? Ingon siya, mangga. So, katawa tong uncle kasi sabi niya na, yung ibang bata, tuturo na chocolate. Ikaw, mangga. O, sige. Punta kayo doon bukas sa grocery niya ba? Tapos, yun na, naka-ready na yung isang sakong bigas. Yun. Bigay siya ng mga ulam, mga delata. Yun, makakain na kami. Dati, magpadala nanay namin, pag magpadala na yan, hotdog. Masaya na talaga kami. Kay, yung ulam namin, masarap. Hotdog. Ayan. Isang linggo lang yung budget na yun, ubos na. Ubos na. Tapos back to bulad na naman kami. Tapos more of lugaw na naman. Lugaw. Tapos yung Milo, bili kami 2 Milo, isang pitchel na yun. Lagyan lang namin ng tubig, ng asukal. Mama, nagkasing naman ng ano. Yan lang. Ano gani yun? Wala man kami magulang dati. Ano gud na yun, Mayo? Yan, mahirap pag walang magulang. Tapos nagtatrabaho sa abroad. Wala ding maiwanan. Tapos yung uniform namin, gamit namin kahapon, yun. Gamit pa rin. Pagkabukas, wala man maglaba. Madungis kayo pala. Udungis kami dati.
Isudyod basta wala kay ano. Doon na mag-iinom ya, wala eh. Kasi wala mang magulang, walang magkukuhan, walang mag-disiplina mga kabayan. Kaya yun, yung mahirap. Kasi 12 sila magkakapatid, so napakarami. Mga lalaki pa. Tapos minsan, pag may birthday, makakain kami sa kapitbahay. Minsan, pagsabihan pa kami ng patay gutom. Oo. Sabi na, uy, nandito na naman sila, makikain na naman sila. Nawala man, kasi bata ka man. Dati dahil, pag Dati bata. man yun. Wala nang iya-iya pag bata dati. May birthday Bata. doon, punta tayo doon. Pero may mga, dati sinabihan kami ng patay gutom. Oo. Tapos, kung magtingin kami ng TV sa, namin, Pitbahay. magtingin kami ng TV doon kami sa labas ng pintuan. Ayaw niya. Kasi mga baho do kami ng kanal. Mga baho kanal. Pero baho, give kanal. Pero baho talaga kami. Kaya pala nagreklamo. Pero nasa labas kami. Pati yung paa namin nasa labas lang kasi madumi masyado. Pero alam namin, oo. Yung ganon-ganon yung mga puros mga mga Putik. putik yung sa paa, ganon-ganon may line-line. Meron yun. Tapos, mga baho kanal. Nakatuloy ako sa Uy, na kayo. Uy. Uy kami. Hindi ba natapos yung pinapanood namin? Kuwan dati Tagalog. Mga pelikula. Mga Tagalog. Ganang mga Power Ranger God. Hindi na Tagalog lagi. Mga Translate. Saido. Dati, uso pa yun dati. Yung magkinood sa kapitbahay. Wala man kami TV. Dati wala din kami TV. Sa kapitbahay na hindi kami nanood. Mga kuwan, 1996 siguro. Tapos kung minsan, sabi ng nanay namin na ibigay kami ng malalaking pera, hindi maabot sa kamay ko. Saan niya Hindi pinapadala? ito, bigyan mo to si, ako bigyan mo si Ayo ganito, ng ganito. Naalala ko, 3,000 ba yun pa? Laki. Oo, 3,000. Kaya Malaki bili niya ng mga damit, ganun. Wala talaga napunta sa akin. Tapos si Lupin. Ano si Lupin? Si Lupin na bag ko. Punta ako sa Si school. Lupin na bag. Tapos tomboy-tomboy pa ako dati. Wala ako pakialam sa ko. Hindi man ako mahiya dati. Nasulupin yung bag ko. Tapos butas pa yan, short ko. Oo. Wala, dati kasi pag bata, wala lang sa isip eh. Hindi naman, wala man sino nag-alaga sa'yo. Kung mga kuya mo, asa man na kabalong magtahi. So, tayo na, yun man ang ginasuot natin sa araw-araw sa school, yun na lang. Kahit butas yung namin, short. Tapos nagapunta kami ng kanang Flores de Mayo, God. Kabalo ka ng Flores de Mayo. Magpunta talaga kami palagi sa simbahan kasi pag present ka palagi, tapos may ticket yan, may mga notebook ka, free. Free ka na. Libre. Libre ako ng color, lapis, notebook. Yun. Kalibre na naman. Libre kami. Yun lang. Kakain lang kami. Yun. Grabe, Pwede no? yun. So, ayun mga kabayan. So, yun, nagkwento lang kami dito yung mga pinagdaanan ba kasi wala naman kami magawa dito sa loob lang ng bahay. So, hindi din madali yung mga pinagdaanan namin ba nung mga kabataan. Dati mahirap naman yung pinagdaanan ko pero kay Mrs. medyo mas mahirap din pala sa kanya. Diba? Kasi isipin mo, nagugutom daw siya dati, wala sa makain. Kasi nga yung mga magulang niya nandun nga puro sa abroad. Pero nagpapadala naman, ang problema lang kasi marami sila 12. Ba kasi nasa abroad yung mga magulang eh. Kaya yun yung mahirap. Pag hindi nyo na-train yung mga anak nyo na maliit pa lang. Tampar ko siya. Tapos pag iwanan mo bigla, ayan. So, wala din kasalanan yung mga bata, mga kabayan. Kasi dapat sa magulang talaga magmula yung pagdidisiplina. Kasi kung nagpaiwan yung isa, mas okay siguro sa akin, mga kabayan, kung nagpaiwan yung isa. Ayun lang kasi gusto nga yung mama niya makatulong dun sa papa niya. Yun yung nangyari. So, yun lang po mga kabayan. Hanggang dito na lang po yung aming video. So, huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para sa mas marami pong mga video. And God